Sa maliit na barangay sa gilid ng bundok sa Quezon Province, tahimik ang umaga maliban sa aluskos ng mga dahon at kalansing ng mga martilyo. Isa sa mga unang gumigising sa baryo ay si Elias, isang lalaking batak sa trabaho, may mga galos sa kamay at may mga mata na laging parang pagod pero puno ng determinasyon. "Rowena, aalis na ako ah. May inaayos pa kami dun sa bahay ni Mang Lino." Sigaw ni Elias habang tinatali ang kanyang baunan sa baywang. "Gumising ka na agad? Hindi ka pa nga nakakapag-almusal," sagot ni Rowena habang nagluluto ng itlog sa maliit nilang kalan. Ngumiti si Elias at lumapit para halikan sa noo ang kanyang asawa. "Mamaya na lang ako kakain pag-break. Huwag mong pabayaan sarili mo ah. Mahirap na't masakit na naman ang tagiliran mo." Si Rowena, tahimik pero malambing, ay isang mananahi. Sa maliit nilang kubo, may isang lumang makinang panahi sa gilid ng bintana kung saan siya kadalasang gumagawa ng mga uniforme, punda at minsan ay mga kurtina na ipinapasa kay Aling Doray sa palengke. Kahit may iniindang pananakit sa tagiliran dulot ng dating pagkakabagsak, hindi niya hinahayaang pigilan siya ng sakit sa pag-aasikaso sa bahay. 4 na taon ng kasal sina Elias at Rowena. Nagkakilala sila sa isang misa ng barangay noong may pabingo ang simbahan. Si Elias noon ay bagitong karpintero habang si Rowena ay tumutulong sa kanyang tiyahin sa pagtitinda ng tinapa. Hindi man marangya, mabilis silang nagkaigihan. 1 taon matapos magkakilala, nagpakasal sila sa simpleng seremonya. Walang magarbong kasuotan, walang handaan, pero puno ng tapat na pagmamahalan. Sa bawat araw na lumilipas, puno ng sipag at pagsusumikap ang buhay nila. Ginagamit ni Elias ang kinikita niya sa paggawa ng mga mesa, kama at kabinet para makapundar ng sariling maliit na furniture shop. Pangarap niyang hindi na lang laging nakikisuyo sa mga tao para sa gamit. Darating din ang araw na magkakabodega tayo. "Wen, ikaw ang mag-aasikaso sa mga order. Ako ang gagawa. Hindi tayo habang buhay sa utang," sabi ni Elias minsang nag-uusap sila sa ilalim ng gabi habang nakahiga sa banig. "Basta kasama kita, masaya na ako. Kahit isang kahig, isang tuka," sagot ni Rowena sabay haplos sa pisngi ng asawa. Walang masyadong luho ang mag-asawa. Wala silang TV pero meron silang radyo. Walang refrigerator pero sapat ang ulam. Sa tuwing may biyaya, halimbawa'y may malaking-laking kita si Elias mula sa pagpapagawa ng altar ng simbahan, ipinambibili nila ng dagdag na kahoy o pintura para sa susunod na proyekto. Si Rowena naman kapag nakakabenta ng maraming punda o bedsheet, bumibili ng mga bagong sinulid o tela. "Aling Doray, dagdagan nyo naman kahit 5 piso kada piraso. Galing pa akong Dolores para lang sa tela na ito," pakiusap ni Rowena isang hapon sa palengke. "Rowena, hindi ako makakababa ng presyo kung ganyan kadami ang supply. Pero sige, dahil maganda ang tahi mo, bibigyan kita ng bonus kapag nabenta lahat," sagot ng matandang babae habang inaayos ang mga kurtinang nakadisplay. Pag-uwi niya, dala niya ang kinita, pati na ang mga tira-tirang tela. Ginagawa niyang pamunas o pamaypay, walang sayang sa gamit. May mga araw ding walang kita, may araw ding may bayad ang trabaho ni Elias, pero delayed. Pero hindi sila kailanman nag-away dahil sa pera. Tanggap nilang pareho ang hirap ng buhay. "Minsan gusto ko nilang ibenta tong makina, pambili ng mas maraming kahoy para sa project mo," ani Rowena, minsang bumagsak ang kita. Ngunit agad siyang pinigilan ni Elias. "Walang magbebenta ng gamit dito. Hindi natin kailangan magsakripisyo ng pangarap para lang sa isang bagsak na linggo." Tahimik lang si Rowena. Ngunit sa kabila ng kahirapan, naroon pa rin ang kislap sa kanyang mata. May respeto si Elias sa kanyang kabiyak. Hindi siya yung tipo ng lalaking bastos, hindi marunong sumigaw. Sa halip, kapag may tampo, tahimik lang niyang iindahin. "Kung may gusto kong sabihin, sabihin mo. Hindi kita pwedeng pasahin palagi," sabi ni Elias minsang napansin ang pananahimik ng asawa. "Pagod lang ako, sa katawan, sa paulit-ulit," sagot ni Rowena na tila may ibang laman ang sinasabi. Pero pinili ni Elias na wag guluhin pa ang usapan. Noong sumapit ang 3 anibersaryo ng kanilang kasal, nagregalo si Elias ng maliit na pendant kay Rowena. Isang simpleng singsing na isinabit sa tanikala. "Para sa iyo, pangako na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatayo ang furniture shop natin."
At kahit wala pa yon, alam mo namang ikaw lang ang kasama ko sa laban. Napaluha si Rowena. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, mahigpit niyang niyakap ang asawa. Sa kabila ng mga simpleng tagpo sa buhay nila, buo ang kanilang samahan. Ang baryo ay saksi sa bawat pagpupunyagi ni Elias at Rowena. Isang buhay na puno ng hirap, ngunit masigla. Isang relasyon na hindi perpekto pero tunay. Ang hindi nila alam, sa pag-inog ng mga araw, unti-unting guguhuin ng tukso at kasinungalingan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. At magsisimula ang kwento ng pagtapaksil at paghihiganti. Copy ends here. Makalipas ang ilang buwan mula ng kanilang anibersaryo, tila lalo pang naging abala si Elias sa paggawa ng mga muebles. Dumami ang nagpapakabit ng kama, aparador at mga kabinet. Nabalitaan kasing may isang malaking proyekto sa baryo. Isang bahay bakasyunan na ipapatayo malapit sa ilog, malapit sa paanan ng bundok kung saan karaniwang nangingisda ang mga lokal. Ang nagpapatayo raw nito ay isang mayamang ginoong taga-Maynila na may balak gawing resort ang lugar. Pare, swerte ka! Pinasok ng mga trabahador ni Cap Victor ang pangalan mo sa listahan. Kailangan daw nila ng foreman. Sambit ni Nestor, kaibigan ni Elias habang nagkakape sa talyer. Nakakalula raw ang budget ng may-ari. Damian Villacruz ang pangalan. May-ari ng ilang fast food chain at lupa sa Tagaytay. Dagdag pa ni Nestor. Hindi nagdalawang isip si Elias. Pinuntahan niya agad si Cap Victor kinabukasan. Cap, kung kailangan nyo ng karpintero para dyan sa proyekto, kaya ko pong pamunuan. May sapat naman po akong karanasan, sabi ni Elias habang hawak ang isang folder na puno ng litrato ng mga nauna niyang gawa. Alam ko naman na ikaw ang pinakamagaling dito, Elias. Ikaw na ang kausapin mismo ni Mr. Villacruz. Nasa bahay ni Mang Lino siya ngayon, nagpapakilala sa mga lider ng barangay, sagot ni Cap, habang inaayos ang kanyang sombrero. Nang dumating si Elias sa tinutuluyan ng milyonaryo, agad niyang napansin ang kasimplihan ng pananamit nito. Lutang ang pagiging edukado at may asal ng isang may kapangyarihan. Maputi, malinis ang gupit at matalim ang mga mata ni Damian. Ikaw ba si Elias Ramos? Tanong ni Damian habang nilalagdaan ang ilang dokumento. Opo, ako po ang sinabing karpintero ng mga taga rito. May karanasan na po ako sa paggawa ng mga gawaing kahoy pati pagkakabit ng ceiling at divider. Mahinahong sagot ni Elias. Tumango si Damian. Gusto ko ng matibay pero hindi halatang mahal. Rustic pero elegante. Kayang-kaya mo ba yon? Ngumiti si Elias. Kayang-kaya po sir. Wala pong problema sa disenyong gusto nyo. Sa pagsisimula ng proyekto, mas lalong naging abala si Elias. Lumalabas ng bahay bago man ika-6 ng umaga at madalas nakakauwi ng gabi. Minsan ay hindi na rin siya nakakakain ng hapunan kasama si Rowena. Ngunit para kay Elias, sakripisyo ito para sa pangarap nilang shop. Sa unang buwan ng proyekto, si Damian ay bihira lamang bumisita sa site. Ngunit nang magsimulang umangat ang estruktura ng bahay, mas naging madalas ang pagpunta nito. Hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat na si Rowena ay palagi nang napapadaan sa lugar. Dinadahilan niyang pinagdadalhan lamang niya ng baon ang kanyang asawa. Isang hapon, habang nakaupo sa lilin si Damian at tinitingnan ang blueprints ng bahay, napadaan si Rowena. May dala itong kape at nilagang saging para kay Elias. Ang bait ng asawa mo, sambit ni Damian habang nakatingin kay Rowena. Hindi agad sumagot si Elias, ngunit naramdaman niya ang kakaibang tono sa boses ng milyonaryo. Ako na pong bahala dyan, sir. Magkakapilan siya tapos balik trabaho ulit. Sabat ni Rowena, ngiting-ngiti. Nagkatawanan silang tatlo. Ngunit may hindi nakitang bahagyang pagkunot ng noo si Elias. Habang tumatagal, mas napapadalas ang pakikipag-usap ni Damian kay Rowena. Sa umpisa, sa mga simpleng pakikitungo, pagtatanong kung nasaan si Elias, paghingi ng contact number para sa coordination. Ngunit lumaon, si Rowena na mismo ang naghahatid ng progress report sa kondo ni Damian sa bayan. Ako na lang po, Damian, para hindi na kayo bumaba sa site araw-araw. Alok ni Rowena isang hapon habang inihahatid niya ang folder ng development photos.
Ang swerte talaga ni Elias sa'yo, sagot ni Damian habang pinagmamasdan ang mukha ni Rowena. Pero minsan, nakakalimutan mong mahalaga ka rin. Hindi lang basta katuwang sa buhay. Napalingon si Rowena, bahagyang ngumiti pero hindi agad nagsalita. Sa mga mata niya, may pangungusap na hindi masabi. Sa mga sumunod na linggo, dumalas ang pagsama ni Rowena sa mga pagpupulong na may kinalaman sa proyekto. Si Elias, sa kabisihan, ay wala ng panahon upang magtanong pa. "Ano't parang pagod ka na lagi?" tanong ni Elias minsang gabi habang naghuhugas ng pinggan si Rowena. "Marami lang iniisip, tahi, bahay, ikaw," sagot ni Rowena na hindi makatingin ng diretsyo. Nagsimula ring gumastos si Rowena ng higit sa dati. May bagong bag, bagong blouse at isang beses isang mamahaling pabango ang nahulog mula sa supot na kanyang dala. "Saan mo nakuha to?" tanong ni Elias habang inaamoy ang pabango. "Regalo ni Aling Doray. Naubusan daw siya ng pambayad nung isang linggo kaya binigyan na lang ako ng pabango." Mabilis na sagot ni Rowena. Hindi na nag-usisa si Elias. Ngunit sa puso niya, may naaninag ng pahid ng pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nasa tindahan si Elias para bumili ng pako, napadaan siya sa isang karinderya. Sa likod ng salamin, nakita niya si Damian. Nakaupo, kaharap si Rowena. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Humigpit ang hawak ni Elias sa supot ng pako. Pero pinili niyang lumakad palayo. Hindi pa panahon para magtanong. Hindi pa panahon para maghinala. Ang hindi niya alam, sa mga pagkakataong iyon ay nagsisimula ng mag-ugat ang isang kasinungalingang magpapaguho sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Copy ends here. Lumipas sa mga linggo at unti-unting nagbago ang anyo ng bahay na ipinatatayo ni Damian. Maganda ang pagkakayari at kitang-kita ang detalyeng inihuhugis ni Elias gamit ang buong puso. Ngunit sa likod ng bawat pako at kahoy na kanyang ipinupukpok ay may bumubuong lamat, hindi sa bahay, kundi sa kanyang buhay. Mula sa pagiging simpleng tagapaghatid ng baon, naging regular na bisita si Rowena sa mismong opisina ni Damian. Sa unay tila may kabaitan lamang ang milyonaryo. Nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng bonus kay Elias sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may pagbabago na rin kay Rowena na hindi maipaliwanag ni Elias. Isang gabi, habang sila'y nakahiga sa banig, napansin ni Elias na may hawak na mamahaling cellphone si Rowena. Iba ito sa dati niyang gamit. May kinang at bigat ito, hindi makakayang bilhin gamit ang maliit nilang ipon. "Saan mo nakuha yung cellphone?" tanong ni Elias. Hindi itinatago ang tono ng pagtataka. "Minsan sumama ako kay Damian sa supplier niya sa Maynila. Nahulog daw to sa conference. Kesa mapunta sa iba, binigay na lang niya sa akin." Sagot ni Rowena, hindi man lang umiwas sa tanong. "Hindi ka man lang nagsabi na umalis ka ng bayan." Sagot ni Elias habang tinititigan ng kisame. "Akala ko sa palengke ka lang. Hindi naman kasi big deal. Mabilis lang yon. Ikaw din naman, hindi mo na ako kinakausap kapag gabi." Sagot ni Rowena, mas maiksi at mas malamig ng tono. Simula noon, mas naging malayo si Rowena kay Elias. Kapag umuwi ito, wala na ang dating lambing. Kung dati naghihintay pa siya ng pag-uwi ni Elias para maghapunan sila ng sabay, ngayon ay madalas ay busog na siya. Kapag tinatanong, ang sagot ay laging, "Kumain ako kina Aling Letty." "Pinatawag ako kasi may pautang siyang kurtina." Hindi agad nagpahalata si Elias sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa puso niya, may nararamdaman siyang pangamba. Madalas ay napapaisip siya habang binabarnisan ang mga kahoy. Madalas din niyang naiiwang bukas ang gripo o di kaya'y mali-mali ang sukat ng mga piyesa. Napansin ito ng mga kasamahan niya sa site. "Pre, okay ka lang ba? Parang lutang ka nitong mga araw." Tanong ni Mang Enoy, isang veteranong mason. "Oo, ayos lang. Siguro pagod lang." Palusot ni Elias, kahit alam niyang may bumabagabag sa kanya. Sa isang gabi, habang naliligo si Rowena, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Nakapatong ang cellphone sa lamesa. Walang lock ang screen. Tumunog ito ng sunod-sunod.
at hindi napigilan ni Elias na silipin. Nakasulat sa screen, "Damian, hindi ko na kayang araw-araw kang hindi nakikita. Damian, magkita tayo bukas, miss na kita. Damian, naiinip na akong matapos ang lahat." Nanlambot si Elias. Nabitawan niya ang hawak na tabu sa lapag at nabasa ang kanyang tsinelas. Parang sinaksak ang kanyang dibdib ng paulit-ulit. Pinilit niyang huwag maniwala. Pinilit niyang isipin na baka maling akala lamang yon. Nang lumabas si Rowena mula sa paliguan, inunasan niya ang buhok at numiti. "Anong ulam natin bukas?" tanong niya habang nagbibihis. "Rowena, si Damian ba mahal mo na?" Diretsyong tanong ni Elias. Mahina ang boses, parang napipigtas ang mga salita. Napahinto si Rowena. Tumigil siya sa pagpupunas. Hindi siya agad sumagot. "Bakit mo naman natanong yan?" "Nakita ko ang mga text," sagot ni Elias, napatingin sa sahig. Tahimik, walang sagutan ng ilang segundo. "Tingin mo ba magiging ganito tayo kung hindi ako napagod? Kung hindi ako laging nag-a-adjust sa'yo?" "Elias, nagsimula lang akong kumapit kung saan ako nararamdaman na importante ako. At si Damian, pinaparamdam niya na mahalaga ako." Napapikit si Elias, hindi niya alam kung mas masakit ang pagtataksil ni Rowena o ang rason na ibinigay nito. Mula noon, hindi na niya kinausap si Rowena tungkol sa kanilang relasyon. Sa halip, mas lalo siyang nagpakasubsob sa trabaho. Ngunit habang sinisikap niyang huwag mabuwal, patuloy naman ang paglalim ng ugnayan ni Rowena at Damian. Lumalabas na sila ng mas hayagan sa bayan. Nakikitang magkasamay kumain sa mga kainan sa kabilang barangay. Si Damian ay lantarang pinupuri si Rowena sa harap ng ibang tao. "Napakagaling ng asawa ni Elias. Kung ako siya, matagal ko nang ipinagmalaki ang babae," sabi ni Damian sa isang umpukan. Sa likod ng mga salitang iyon ay may pangungutya. At si Rowena, hindi na siya tumatanggi bagkus ay tahimik na lamang nangumiti. Nagpaalam si Rowena minsang gabi na mag-overnight daw siya sa pinsan sa kabilang bayan. "Bukas ng tanghali pa ako makakauwi," sabi nito. Hindi na sumagot si Elias. Tumango na lamang. Sa kanyang puso, alam na niya ang totoo. Ngunit pinipili pa rin niyang manahimik. Pilit niyang pinanghahawakan ang natitirang kaunting pag-asang babalok ang dating Rowena. Sa mga panahong iyon, hindi na lamang puso ang pasag kay Elias. Maging ang kanyang dignidad ay dahan-dahan ng pinupulbos ng mga lihim, na mga halakhak sa likod ng kanyang likod at ng bawat pagpupulong na alam niyang hindi tungkol sa bahay na ginagawa, kundi sa pamilyang unti-unti nang ginigiba. Hindi na niya alam kung paano pa maaayos ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw, isang araw hindi na siya mananahimik. Darating ang oras na ang lahat ng sakit ay magbabalik. Hindi bilang luha, kundi bilang apoy. Ang dating masipag at masayahing Elias ay unti-unti nang naging tahimik, malalim kung mag-isip, at bihira na lang makitang umiti. Sa mga kasamahan niya sa proyekto, napapansin nila ang pagbagal ng kilos ng kanilang foreman. Kung dati, mabilis siyang magdesisyon sa mga sukat at plano, ngayon ay madalas siyang nagkakamali. Ilang ulit nang nabaklas ang maling pagkabit ng mga pinto. At minsan ay nakaligtaang ipako ang isang poste na muntik nang ikasira ng buong dingding. Sa kanyang puso't isipan, iisa lang ang laman, ang pagkakanulo ng asawa niyang si Rowena. Hindi na siya bulag, hindi na siya umaasa, dahil ang ebidensya ay hindi lamang nahagilap sa mga text message. Ito ay naglalakad na sa harapan niya, hayagan, at wala nang pakialam sa mga mata ng iba. Isang gabi, habang tinatapos ni Elias ang isang design plan para sa sala ng bahay ni Damian, naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone ni Rowena sa ibabaw ng mesa. Nasa labas ito at nagsasampay ng labada. Hindi niya balak sana itong silipin, ngunit ang konsensya at sakit ng damdamin ay nag-udyok sa kanya. Binuksan niya ang cellphone. Wala itong lock. Mabilis niyang binuksan ang inbox. Nandoon ang mga larawan ni Rowena at Damian, magkayakap sa isang hotel room. May mga mensahe na ang tanging laman ay mga pangakong hindi kailanman siya narinig mula sa kanyang asawa. "Balang araw, wala nang sagabal sa atin. Kaya kong buhayin ka ng sobra-sobra. Si Elias hanggang kailan pa ba siya dapat mabuhay?
Napatigil si Elias sa pagbabasa. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi lang ito pangtataksil. May mas malalim na intensyon sa pagitan ng dalawa. Tila binabalak ng tuluyang alisin siya sa mundo. Hindi na siya umiyak. Hindi na rin siya nagalit sa sandaling iyon. Bagkus, parang may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang katawan. Tuluyan na siyang nahulog sa isang tahimik na bangin ng pagkadismaya. Pagbalik ni Rowena sa loob ng bahay, hindi niya napansing bukas ang inbox ng kanyang telepono. Ninitian pa niya si Elias. May lutong tinola si Aling Maring. Binigyan ako ng mangkok. Tikman mo. Ang sarap. Ani Rowena. Pilit pa rin kumikilos na parang wala siyang ginagawang mali. Ngunit hindi sumagot si Elias. Pinanood lang niya ito habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Hindi niya sinabi ang kanyang nalaman. Hindi niya hinanap ang paliwanag. Para saan pa? Kahit anong paliwanag, hindi na maibabalik ang dignidad na sinira nila ni Damian. Kinabukasan, nagdesisyon si Elias. Tinapos niya ang kanyang kontrata bilang foreman sa bahay ni Damian. Hindi siya nagbigay ng rason. Hindi siya nagpaalam kay Damian. Nagsumite lamang siya ng resignation letter at ipinasa kay Cap Victor. Elias, sigurado ka ba? Malaki pa ang natitirang bayad sa'yo? Tanong ni Cap. Hindi po pera ang hanap ko ngayon, Cap. Ang tahimik na buhay lang. Hindi ko na kailangan ng lugar kung saan araw-araw akong sinasampal ng katotohanan. Mahina niyang sagot. Pag-uwi niya, hindi niya agad sinabi kay Rowena ang kanyang pagbibitiw. Pero napansin ito ng babae nang maghapong hindi siya umalis ng bahay. Bakit nandito ka pa? Wala kang trabaho ngayon? Tanong ni Rowena habang nagpapakulo ng tubig. Tapos na ako sa bahay ni Damian. Tugon ni Elias habang nakatitig sa malayo. Tapos, may 2 linggo pa yung kontrata mo. Sayang ang kita. Anong nangyari? Tila nabulat si Rowena. Minsan kasi, may mga bagay na mas mahalaga pa sa kita. Maikling sagot ni Elias. Katulad ng respeto, hindi na sumagot si Rowena. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang takbo ng kilos niya. Mas madalas na siyang umaalis. Kapag tinatanong kung saan pupunta, palaging may paikot-ikot na dahilan. Magsusukli lang ako ng tela kay Aling Letty. Magtatahi lang ako ng kurtina sa kabila. Baka matagal ako, may lunch meeting kami ng supplier. Alam ni Elias na pawang kasinungalingan ito. Alam niyang si Damian ang tunay na destinasyon ni Rowena. Ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Sa halip, nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya. Kinontak niya si Nestor at ilang dating kasamahan sa proyekto upang alamin kung anong galaw ni Damian. Pare, hindi ko na sana sasabihin to, pero minsang napadaan ako sa lodge sa kabilang bayan. Nakita ko si Rowena, kasama si Damian. Magkaakbay, parang mag-asawa. Mahina ang boses ni Nestor. Tumango lamang si Elias. Hindi na siya nagulat. Ngunit sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang pasya. Salamat, Nest. Pero gusto ko sana, wag mo muna ipagkalat. Ako na ang bahala. Isang gabi, habang natutulog si Rowena, tahimik na lumabas si Elias. Pumunta siya sa bangin malapit sa likod ng bahay ni Damian. Isang lugar na minsan ay pinagtayuan niya ng viewing deck. Doon siya tumingin sa malawak na kalangitan, sa katahimikan ng gabi, at doon siya nagsimulang lumuha. Rowena, bakit? Bulong niya sa hangin. Wala siyang plano, wala pa siyang galit. Ang meron lang siya ay basag na puso at isang malalim na tanong kung paano siya nauwi sa ganitong sitwasyon. Mula sa masayang buhay, sa isang pamilyang puno ng pangako, ngayon ay tila unti-unting ginugunaw ng mga kamay ng taong pinakaminahal niya. Sa kanyang puso, ramdam niya na hindi lang siya basta pinagtaksilan. Isa siyang hadlang, isa siyang target, isa siyang dapat mawala. At sa kanyang pananahimik, nagsisimula ng mamuo ang binhi ng paghihiganti. Isang linggo ng umaga, habang abala si Elias sa pagwawalis sa paligid ng kanilang bakuran, nilapitan siya ni Rowena. Suot nito ang isang blusang hindi niya pa nakikita noon. Medyo mas masikip kaysa sa karaniwan niyang suot at may halimuyak ng pabangong pamilyar kay Elias. Ang pabangong minsang nakita niyang ibinigay ni Damian.
Elias, malumanay ang boses ni Rowena habang nilalapitan ang asawa. Nabanggit ni Damian, gusto mo niyang pasalamatan ka sa naging ambag mo sa bahay niya. Matagal mo na ring hindi nakikita yung proyekto, di ba? Tara, pumunta tayo ron ngayong hapon para na rin makapagpahinga ka. Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang may kakaibang kabigatan sa alok na yon. Para bang may nakatagong anino sa likod ng mga salita. Ngunit tiningnan niya si Rowena at sa kabila ng lahat ng kanyang nalalaman, tumango siya. Kung iyon ang gusto mong gawin, sige, mahina niyang tugon. Nag-impake si Rowena ng merienda, juice, sandwich at ilang prutas. Ngunit pansin ni Elias, hindi ito ang tipikal na galaw ni Rowena. Walang lambing, walang interes. Para bang scripted ang bawat kilos. At kahit gusto niyang tanungin kung para saan ang lahat, pinili niyang panoorin lang ang buong senaryo. Hapon nang sila'y umalis, nakasaay sila sa tricycle papunta sa isang parte ng bundok na malapit sa likod ng rest house ni Damian. Isang lugar na dati ay bahagi pa ng proyekto pero hindi na itinuloy dahil sa panganib ng landslide. Bakit dito pa tayo dadaan? Tanong ni Elias habang binabaybay ng tricycle ang makitid na daan sa paanan ng bundok. Mas mabilis to at saka mas tahimik. Wala masyadong tao, sagot ni Rowena. Hindi man lang tinitingnan ng asawa. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, bumaba na sila. Tinuro ni Rowena ang isang daan pataas sa gilid ng bangin. Nandoon si Damian. Hintayin daw natin siya sa viewing deck na nilagay mo dati. May dala raw siyang good news. Tumango si Elias. Tahimik siyang sumunod, bit-bit ang backpack niya na may lamang tubig, pamunas at ilang gamit. Habang paakyat, napansin niyang hindi si Damian ang naghihintay sa taas. Sa halip, isang SUV ang nakapark sa gilid ng liku-likong kalsada. Walang driver, walang tao. Rowena, nasaan si Damian? Tanong ni Elias. Darating din yun, maghintay lang tayo sa taas. Maganda ang tanawin, di ba? Sagot ni Rowena sabay lakad ng mas mabilis. Sa pagdating nila sa viewing deck, isang simpleng platform na gawa sa kahoy na may railing sa tatlong gilid. Kitang-kita ang buong bayan at ang ilog sa ibaba. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran at sa karaniwang pagkakataon, isa sana itong romantikong tanawin. Pero sa hapong iyon, may malamig na pakiramdam si Elias na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang kinakabahan ako, Rowena? Tanong niya. Habang nakatingin sa napakatarik na bangin sa harapan, tahimik lang si Rowena. Tumayo ito sa likuran niya. Elias, mahina niyang sabi, patawarin mo ako. Paglingon ni Elias, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, nakita niya ang kamay ni Rowena na nakahawak sa kanyang braso. Hindi sa paraang may pag-aalaga, kundi may bigat, may lakas. Sa gilid, isang anino ang lumitaw. Si Damian, may hawak na kahoy, isang iglap, isang mabilis na kilos. Bog, isang matunog na hampas ang tumama sa batok ni Elias. Nabigla siya, umikot ang paningin, napaluhod siya sa sahig ng viewing deck bago siya mawala ng ulirat. Nakita niya si Rowena, hindi umiiyak kundi nakatitig lamang sa kanya. Walang emosyon. Tapos na ito, Elias, bulong ni Damian habang lumalapit. Hindi ka na babalik pa. Bumagsak si Elias, tila wala ng malay. Kinuha ni Damian ang kanyang backpack at binitawan ito sa gilid ng bangin. Si Rowena, sa nanginginig na kamay, ay pinilit itulak ang katawan ng asawa pababa sa napakatarik na bangin. Sa ilalim ng bangin, may ilang batuhan, malalalim na damuhan at mga pulo. Habang gumugulong pababa ang katawan ni Elias, may ilang sangang sumalo sa kanya. Wala silang pakialam kung buhay pa ito, basta't mahulog at mawala. Sa itaas, nagsindi ng sigarilyo si Damian. Wala na siya, anya. Wala nang hadlang sa atin. Si Rowena, tahimik. Ngunit sa kanyang loob, may bahagyang panginginig ang dibdib. Kinabukasan, nagpakalat ng balita si Damian na nawawala si Elias. Ayon sa ulat na ginawa nila sa barangay, huling nakita si Elias sa bundok. May balak daw tumingin ng bagong kahoy para sa proyekto. Naiwan ang kanyang bag at sapatos sa gilid ng bangin. Si Rowena ay nagpanggap na nag-aalala. Umiyak pa siya sa harap ng mga kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit siya umakyat mag-isa. Ang bait pa naman niya. Hindi siya ganun kadalas lumabas nang hindi nagsasabi.
pagsusumamo niya sa mga tao. Isang linggo ang lumipas, wala pa ring bangkay. Isinara ang kaso bilang accidental fall matapos ang imbestigasyon. Walang ebidensyang foul play. At dahil sa taas ng bangin at lalim ng kagubatan, hindi na itinuloy ang paghahanap. Isang maliit na misa ang ginawa para kay Elias, isang masipag at mapagmahal na asawa. Ang kanyang pagkawala ay isang paalala sa atin na ang buhay ay maikli. Ani ng pari habang pinapatugtog ang Amazing Grace. Sa loob ng simbahan, si Rowena ay nakaupo sa harap, nakaitim. Tahimik siyang lumuluha. Ngunit ang luhang iyon, hindi luha ng lungkot, kundi luha ng panalakop. Dahil sa kanyang isip, tapos na si Elias at isang bagong kabanata na ang sisimulan niya, kasama ang lalaking may kayamanan, kapangyarihan at kontrol sa kanyang buhay. Ang hindi niya alam, sa pusod ng kagubatan, sa ilalim ng mga damuhan at sangang sumalo sa katawan ni Elias, may pintig pa ng buhay. At ang lalaki nilang nilamon ng bangin ay hindi pa tuluyang nawawala. Copy ends here. Isang linggo na ang lumilipas mula nang mawala si Elias sa bundok. Sa buong barangay, parang nagdilim ang paligid sa pagkawala ng isang taong kilala bilang masipag, tahimik at walang ginagawang masama sa kapwa. Sa kanto ng palengke, sa tindahan ni Aling Letty, sa mga kubong nadadaanan ng mga tricycle, iisang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng mga tao. Sayang si Elias, hindi mo akalaing mawawala siya ng ganun lang. Sabi ng isang matanda habang nakikisabay sa lamayan. Oo nga, napakabait na tao, laging tumutulong sa simbahan. Minsan nga, siya pang tumulong sa akin ayusin yung pintuo. Libre pa. Dagdag naman ni Mang Tonyo habang hawak ang rosaryong gawa sa kahoy na si Elias mismo ang nagbigay. Ang nangyari ay naging malaking balita sa barangay. Dahil walang bangkay na natagpuan, marami ang umaasang baka buhay pa ito, pero mas marami rin ang unti-unting tumatanggap na baka hindi na siya matagpuan. Isinagawa ang isang simpleng burol kahit wala ang kanyang katawan, isang symbolic wake, kung saan inilagay sa isang maliit na kahon ang ilang lumang gamit ni Elias, ang kanyang martilyo, isang pares ng medyas, at ang luma niyang sombrero. Sa gilid ng kahon ay may nakapatong na famed na larawan niya, nakangiti habang may hawak na kahoy sa isang dating proyekto. Si Rowena ay nakaupo sa harapan. Suot ang itim na belo, nakayuo at tila walang imik. Paminsan-minsan, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. At sa paningin ng iba, ito'y luhang puno ng kirot at pangungulila. Rowena, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Alam naming napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon, wika ni Aling Doray habang yakap si Rowena. Tumangulan si Rowena. Hindi siya makatingin sa mga tao, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Sa bawat tingin ng mga mata ng kabarangay, pakiramdam niya'y pinapaso siya ng lihim na siya at ni Damian lang ang may alam. Kinabukasan, sa pag-uwi mula sa burol, nadatnan niya si Damian sa loob ng bahay nila. Nakatayo ito sa kusina, tangan ang isang bag ng groceries. Magluluto ako ng tinola. Kumain ka muna, mahal. Mapapayat ka niyan sa kaiyak. Sabi ni Damian, nakangiti ngunit may bahid ng pagmamando ang tono. Hindi sumagot si Rowena. Tumuloy lang siya sa kwarto at nahiga, yakap ang unan. Marami na siyang hindi sinasabi kay Damian. Marami na ring gabing hindi siya nakakatulog. Kahit pa nawala na si Elias sa kanilang mga mata, nananatili ito sa kanyang isip, sa kanyang alaala, at sa kanyang panaginip. Isang gabi, habang siya'y nasa loob ng CR at naguhugas ng mukha, napatingin siya sa salamin. Doon, tila isang kanino ang sumulpot sa kanyang likuran. May lalaking nakaputing sando, may galos sa mukha, at may matang nanlilisik. Napaatras siya. Elias, bulong niya, nanginginig. Pagbukas niya ng ilaw, wala naman palang tao. Sarili niya lang ang nandoon. Pero tila sumisiksik sa kanyang isipan ang imaheng iyon. Napaupo siya sa tiles, pilit pinipigil ang paghinga. Hindi ako mababaliw, hindi ako mababaliw. Paulit-ulit niyang bulong. Samantala, si Damian naman ay abala sa pagsasaayos ng mga papeles. Kinabukasan, pinatawag niya si Rowena.
Malapit na matapos ang titulo ng lupa natin dito. May mga bagong investments na papasok. Kailangan nating magpalit ng tirahan. Manila na tayo. Dapat kalimutan na natin ang lahat dito. Paliwanag ni Damian habang binubuksan ang laptop niya. Pero paano yung burol? Yung mga taong nagmamahal kay Elias? Hindi ba parang ang bilis? Tanong ni Rowena. Wala na si Elias. At kung naririnig niya tayo ngayon, sigurado akong gusto rin niyang makita kang masaya. Hindi to kasalanan mo, sambit ni Damian habang inaabot ang kamay ni Rowena. Hindi na siya nakasagot. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ni Damian o sinasabi lang ito upang lunurin ang kanyang konsensya. Paglipas ng isa pang linggo, lumipat sila sa Maynila. Sa isang condominium unit sa Taguig, malayo sa mga mata ng barangay, malayo sa tanong, at higit sa lahat, malayo sa alaala ng kanyang asawa. Pero kahit gaanong ataas ang building, hindi nito mapipigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi man niya aminin, hindi na siya mapalagay sa piling ni Damian. Hindi na siya nakangiti sa mga family dinner. Hindi na siya kumikilos ng natural. At sa bawat pagpatay ng ilaw tuwing gabi, naririnig niya ang isang tinig sa kanyang isipan. Hindi mo ako basta mawawala. Dumaan ang ilang buwan. Sa Maynila, unti-unting bumalik ang dating galaw ni Rowena. Nag-shopping, sumama sa mga party ng business associates ni Damian at pinakilala bilang partner sa ilang meeting. Ngunit hindi katulad ng inaasahan, hindi niya ito lubos na ikinasaya. Minsang sumama siya kay Damian sa isang investor dinner, pinakilala siya bilang fiancé. Napangiti lang siya, ngunit hindi niya tinanggap ang sing-sing sa harap ng mga tao. Pagka-uwi nila, napag-initan siya ni Damian. Bakit hindi mo sinuot ang engagement ring? Nakakahiya yun sa harap ng mga investors. Sigaw ni Damian. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa kanya at saka tumalikod. Sa kanyang isip, isang tanong ang unti-unting kumakagat sa kanyang diwa. Ito bang kalayaan na kapalit ng isang buhay? Isang umaga, habang nag-aalmusal, binuksan ni Rowena ang cellphone niya. May tumunog na notifikasyon. Isang anonymous na message. Kamusta ang buhay mo sa Maynila, Rowena? Natatandaan mo pa ba ang bangin? Napabitaw siya sa cellphone. Kumabog ang kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa paligid, tila lumiliit ang silid. Elias? Bulong niya. Gaya ng lahat ng nangyari, wala siyang tiyak. Wala siyang ebidensya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang lihim na inakala nilang nailibing sa bangin ay nagsisimula ng umakyat muli. Copy ends here. 3 buwan makalipas ang paglisan nila Rowena at Damian sa probinsya. Unti-unting umikot ang kanilang mundo sa mas marangyang pamumuhay sa gitna ng lungsod. Nakatira sila ngayon sa isang 3-bedroom na condominium unit sa Taguig. Tanaw ang city skyline tuwing gabi. May sariling driver, katulong, at madalas ay kasali sa mga corporate gathering at wine night ng mga negosyanteng kaibigan ni Damian. Sa panlabas, tila isa na siyang ganap na madam. Ngunit sa bawat paglalakad niya sa malamig na marble floor ng kondo, tila ba ang yabag ng kanyang mga paa ay binubulabog ng isang alaala. Ang yabag ng isang lalaking minsan niyang minahal at tinulungan niyang patayin. Rowena, may ipepresenta tayo mamaya sa investors. Ayusin mo na ang buhok mo at suotin mo yung binili kong pulang dress. Utos ni Damian habang abala sa pag-check ng tablet. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya at tumuloy sa kwarto. Binuksan niya ang aparador na puno ng mga damit na hindi niya kailanman pinangarap noon. Designer bags, branded na sapatos, mga alahas. Ang dating simpleng mananahi sa palengke, ngayon ay halos di na makilala ng salamin ang sarili. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang mukha, ila ba may tanong na hindi niya masagot. Sino na ba siya ngayon? Masaya ba siya? Malaya ba siya? Habang suot ang pulang bestida, napatingin siya sa salamin. Pinunasan niya ang labi at inayos ang buhok. Pero hindi maalis ang maputlang tingin sa kanyang mga mata. Tila ba ang kagandahan niya ngayon ay may mabigat na halaga? Isang presyong hindi niya kayang bayaran ng konsensya. Lumabas sila ng unit at sumakay sa isang mamahaling SUV. Habang nasa loob, nagsalita si Damian. Alam mo, Rowena, simula nang mawala si Elias, naging maayos ang takbo ng negosyo ko. Nakakatuwa, no? Para bang may tinanggal lang na malas sa buhay ko.
hindi siya napatawa. Sa halip, dahan-dahang inikot ni Rowena ang singsing sa kanyang daliri. Isang maliit na bantang ginto na ibinigay ni Damian bilang engagement ring. Hindi mo ba minsan naiisip kung may nakakakita sa atin? Bulong niya. Tumawa si Damian parang walang pake. Wala na tayong dapat ikatakot, wala tayong iniwan, wala tayong iniwang ebidensya. Lahat iyon nalunod na sa bangin. Kalimutan mo na, ngunit hindi iyon ganoon kadali. Sa kabila ng luho, hindi natutulog ang kanyang utak. Sa gabi, hindi siya agad makatulog. Laging may kaba sa dibdib. Laging parang may matang nakatitig sa kanya. Minsan, habang nakaupo sa balcony ng kondo, hawak ang baso ng alak, napatingin siya sa kalangitan. Biglang humihip ang hangin at pinatay ang ilaw sa may labas. Isang iglap parang may aninong dumaan sa likod niya. Napalingon siya. Wala naman. Ngunit sa mesa, isang papel ang naroroon. Isang lumang litrato. Sila ni Elias, noong bagong kasal pa sila. Suot ang puting barong ni Elias at isang simpleng wedding dress si Rowena. Napaatras siya sa gulat. Napasigaw. Tumakbo siya papasok ng unit. Damian! Damian! Sigaw niya. Agad siyang lumapit sa lalaki, pinakita ang larawan. Saan galing to? Paano to napunta roon? Tanong niya, nanginginig. Kinuha ni Damian ang larawan, sinuri ito at sinabing, siguro isa sa mga box na galing sa lumang bahay. Bakit? Natatakot ka pa sa multo? Hindi to galing sa box, Damian. Hindi to kasama sa mga gamit. Hindi ito kasama sa mga nilipat natin. Tahimik si Damian sa loob ng ilang segundo. Ngunit agad niyang binaling sa ibang usapan. Baka may gumugulo sa isip mo lang. Masyado kang sensitibo ngayon. Magpahinga ka na lang. Bukas, magbukas tayo ng bagong account sa BPI. May ipapasok tayong pera doon. Pilit pinalipas ni Rowena ang araw. Ngunit sa gabi dumapo ang panaginip. Si Elias, duguan ang mukha. Nakahandusay sa paanan ng bangin. Gumagapang paakyat habang paulit-ulit na sinasabi, hindi mo ako basta mawawala. Nagising si Rowena nang basang-basa ang pawis. Nilingon niya ang paligid. Madilim, tahimik, ngunit hindi mapakali ang kanyang katawan. Sumapit ang susunod na linggo at lalong naging tahimik si Rowena. Hindi na siya sumasabay sa mga lakad ni Damian. Tumanggi siyang magpunta sa opening ng bagong branch ng kumpanya. At sa loob ng bahay, mas madalas siyang nagkukulong. Minsan, binisita siya ng isang matandang babaeng nagpakilalang faith healer na kaibigan ng ina ni Damian. Bakit parang mabigat ang enerhiya dito, Hija? Tanong ng matanda. Parang may nagmumultong hindi makaalis. Hindi siya nakasagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niya kung sino ang tinutukoy. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na siya makausap ni Damian. Laging nagmamadali si Rowena. Laging nagpapalusot. Isang gabi, habang nasa kusina si Damian, tinanong siya nito, Rowena, nagbago ka? Simula nang lumipat tayo dito, hindi ka na ikaw. Anong problema? Saglit siyang natahimik, tinitigan niya si Damian. At sa unang pagkakataon, bumulong siya ng mga salitang kanina pa niya gustong bitawan. Damian, minsan iniisip ko kung buhay pa si Elias. Nabigla ang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam. Basta pakiramdam ko, hindi pa tapos ang lahat. At kung buhay siya, paano kung bumalik siya? Sa sagot na iyon, hindi nagsalita si Damian. Sa kanyang mukha, may bakas ng kaba. Hindi lang dahil sa posibilidad, kundi sa biglaang takot na baka ang bangin na inakala nilang libingan ng kanilang lihim ay isa lamang pansamantalang taguan. Sa katahimikan ng kanilang marangyang bahay, sa likod ng lahat ng karangyaan at ginto, nagsimulang pumutok ang unang hibla ng kanilang pagkakapanalo. Dahil ang multong inakala nilang tuluyan ng naglaho ay papalapit na. 3 buwan na ang lumipas mula nang tumanggap si Rowena ng hindi kilalang mensahe tungkol sa bangin. Mula noon, tila unti-unting binubuksan ng mga pintuan ng katotohanang matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang mga gabi ay hindi na mapayapa, ang mga araw ay tila umaalingaw-naw sa bawat yabag ng nakaraan. Sa bawat paglabas niya ng kondo, tila may mga matang sumusunod sa kanya. Sa mama lobby mirror, minsan ay nasasagap niyang may aninong nakatayo sa likod niya at sa paglingon niya'y wala naman. Sa grocery, sa paradahan ng sasakyan,
Maging sa chapel sa tapat ng gusali nila, paulit-ulit niyang nakikita ang isang lalaking nakaasul na jacket, payat at may pilat sa pisngi. Hindi na sigurado kung totoo ito o guni-guni. Ngunit hindi niya na rin ito binanggit kay Damian. Sa mga panahong ito, nagiging mas abala na rin si Damian sa kumpanya. Madalas ay late umuwi, minsan ay hindi na nagpapaniwanag kung saan galing. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang coffee shop, naglalakad si Rowena sa gilid ng kalsada malapit sa parking ng gusali. Dahil sarado ang harapang daan, dumaan siya sa likurang alley. Doon niya muling nakita ang lalaking may pilat, nakasandal sa poste, tila naghihintay. Mabilis ang tibok ng puso niya. Lumapit siya ng dahan-dahan, gustong tiyakin kung totoo nga ba ang lahat ng kanyang nararamdaman. "Excuse me, may kailangan ka ba?" tanong niya. Nanginginig ang boses, ngunit ang lalaki hindi tumingin. Lumakad ito palayo, ila walang narinig. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Ngunit bago siya makapasok sa gusali, may marahang papel na lumipad at bumagsak sa paanan niya. Dinampot niya ito, isang larawan na luma na at bahagyang kupas. Isa iyong kuha mula sa tuktok ng bundok. Siya at si Elias magkahawak kamay. Sa likod ng litrato, nakasulat ang mga salitang, "Hindi mo ako basta mawawala." Napaupo si Rowena sa bench sa tapat ng gusali. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa sobrang pagkagulat ay nabitiwan niya ang cellphone. Kinabukasan, tinangka niyang ikwento kay Damian ang nakita. "May sumusunod sa akin. Parang si Elias, parang hindi siya patay." Sabay abot niya ng litrato sa lalaki. Ngunit pinunit lang iyon ni Damian. "Tumigil ka na sa kakaisip. Uulitin ko, tapos na siya. Patay na siya." Kung sino man ang nakita mo, gumaganti lang ng takot ang konsensya mo. At kung may sumusunod sa'yo, siguro trabaho yan ng mga taong ayaw sa akin sa negosyo. Singhal ni Damian, galit na galit. Ngunit sa puso ni Rowena, alam niyang hindi yun basta paranoia lang. Hindi ito guni-guni. Lalo't ang bawat kilos ng misteryosong lalaki ay masyadong pamilyar. Minsan, nagtatama ang kanilang mata. At doon niya nakikita ang parehong tingin na minsang humaplos sa kanya. Ang tingin ni Elias. Nagsimula rin siyang makatanggap ng mga padalang bulaklak sa opisina. Walang sender. Iisa lang ang laman ng card kada padala. 10 taon ang kayang baguhin ng panahon. Pero hindi nito kayang burahin ang ginawa mo. Hindi na siya mapakali. Tumawag siya sa security ng gusali at humiling na ma-review ang CCTV. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng guard, "Ma'am, wala pong nakarecord na lalaki sa lugar nung oras na yon. Kayo lang pong mag-isa sa footage." Tila hindi na niya alam kung ano pa ang totoo. Pero sa loob-loob niya, may isang bagay na nagsisigaw. Si Elias ay hindi pa tuluyang nawawala. Samantala, si Damian ay tila unti-unting nauubos ang pasensya. Sa mga nakaraang araw, bigla na lang siyang sumisigaw sa mga tauhan. Nagsimulang mawala ng tiwala ang ilang investors. Isang gabi, habang nasa harap ng laptop, galit na galit siyang nakikipag-usap sa telepono. "Hindi ko papayagan ang audit na yan. Sabihin mong pag pinilit nila yan, may mga pangalan silang mahahatak pababa." Bulalas ni Damian, sabay sampal sa keyboard. Nilingon siya ni Rowena, ngunit hindi siya pinansin ni Damian. Sa mga kilos nito, halatang may binubuo siyang takot. Takot na may kinalaman sa negosyo o baka. Takot na rin sa isang nakaraan na posibleng buhay pa. Dumating ang araw na may business trip si Damian sa Cebu. Naiwan si Rowena sa kondo. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro sa sala, may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit sa sahig, may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, isang luma at kalawangin na pako. Isa sa mga madalas gamitin ni Elias sa kanyang mga proyekto. Nakatupi sa loob ang isang sulat. "Ako ang pako ng bahay mong binuo at ako rin ang magiging pako sa kabaong ng kasinungalingan niyong dalawa." Napaluha si Rowena. Hindi na ito biro, hindi na ito imahinasyon. Tumatama na ang bangungot sa realidad. Sa kabila ng kanyang takot, may bahagi sa kanya ang tila humihiling ng katotohanan. Kaya kinabukasan, sinundan niya ang kanyang kaba. Nagpunta siya sa simbahan, sa pinakapinagkukumpisalan niya dati, at doon muli siyang lumuhod. "Panginoon, kung si Elias ngayon kung buhay siya,
Ipakita mo sa akin, kahit isang beses lang, para mapatawad ko ang sarili ko, para makaharap ko ang multo ko, hindi bilang bangungot, kundi bilang kabayaran. Habang siya'y nagdarasal, hindi niya napansin na may nakatayong lalaki sa dulo ng simbahan sa may bandang likod. Nakatayo sa dilim, tahimik lang na nakamasid. Hindi niya alam, sa bawat galaw niya, may matang nagbabantay. At ang lalaking minsang itinapon nila sa bangin ay hindi naglaho, hindi siya lumubog. Sa halip, siya'y umakyat. Dala ang galos, ang galit at ang matagal ng hinog na paghihiganti. Copy ends here. Isang malamig at maulang hapon sa Makati, masalimuot ang traffic at tila lahat ng tao ay nagmamadali. Ngunit sa isang gusali na puno ng mga opisina at negosyanteng abala sa pagnenegosyo, isang kakaibang presensya ang bumungan sa lobby. Isang lalaki, may pilat sa kaliwang pisngi, may maamong ngunit matalim ang mga mata. At ang paglalakad ay may halong pagkabaluktot, waring hindi napantay ang isa sa kanyang mga paa. Ang lalaking iyon ay si Elias. Buhay, humihinga at ngayon ay handa nang muling tumayo sa mundong giniba ng pagtataksil. Hindi siya umapela sa batas noon. Hindi siya lumapit sa pulisya. Sa halip, nagtago siya sa isang maliit na barangay sa Aurora matapos siyang sagipin ng isang matandang mangingisda na si Mang Carding. Isang gabi, ilang linggo matapos siyang mahulog sa bangin, nakita siya nitong sugatan, duguan at wala sa katinuan sa paanan ng ilog. Mabuti na lang at may dalang kariton si Mang Carding, agad niya itong isinakay at inuwi sa kanyang bahay sa gilid ng karagatan. Anak, hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo, pero parang milagro ang pagkakaligtas mo. Ani Mang Carding habang nililinisan ang sugat ni Elias noong una silang magkita. Hindi pa ako pwedeng mamatay, mahina ang sagot ni Elias noon. May babalikan pa ako, may kailangang managot. Sa mga sumunod na taon, dahan-dahan siyang gumaling. Sa una, halos hindi siya makalakad. Bali ang kanyang kanang paa at may basag sa tadyang. Ngunit sa tulong ni Mang Carding, nakaipon siya ng lakas. Nagtrabaho siya bilang tagakumpuni ng mga bangka, tumulong sa paghahabi ng lambat at tumira sa ilalim ng ibang pangalan, si Elian Cruz, ang tahimik na mangingisda na mahilig sa kahoy at tumutulong sa mga repair ng mga furniture sa tabing dagat. Isang araw, habang nasa palengke sa Aurora, nabalitaan niyang may isang investor mula sa Maynila na bumili ng malaking resort malapit sa baybayin. At isa sa mga pangalan ng shareholders ay Damian Villacruz. Doon siya nagsimulang gumising muli. Doon muling nabuhay ang pagkatao ni Elias Ramos, ang lalaking muntik nang hindi na muling magpakita. Panahon na, sabi niya kay Mang Carding, habang nililigpit ang kanyang gamit. Salamat sa lahat. Babalik ako hindi bilang biktima kundi bilang saksi ng sarili kong pagkabuhay. Hindi siya bumalik bilang Elias sa papel. Sa halip, nagpaayos siya ng mga dokumento gamit ang bagong pagkakakilanlan. Tumagal ng halos 1 taon ang kanyang tahimik na paghahanda. Natuto siyang gumamit ng mga simpleng device para sa pag-record, bumili ng second-hand laptop, at gumawa ng mga koneksyon sa mga legal aid groups na handang tumulong sa mga biktima ng korupsyon. Hindi siya naghahangad ng habang buhay na away, ngunit gusto niyang mapanagot. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa pangalan niyang dinuraan ng kasinungalingan. Sa pagbabalik niya sa Makati, una niyang tinungo ang gusaling hawak ni Damian, isang opisina ng Villacruz Foods and Holdings. Sa tulong ng koneksyon niya sa isang NGO na tumutulong sa mga whistleblower, ipinakilala siya bilang consultant sa Business Integrity Audit. Hindi siya madaling makilala, mas pumayat, may pilat at laging nakasalamin. Ngunit sa mga mata niya, buo pa rin ang bangis ng lalaking dating itinulak pababa. Sir, may visitor po tayo. Siya po yung ipinasok sa interim team ng compliance. Wika ng sekretarya ni Damian. Tawagin mo lang kapag andyan na, sagot ni Damian mula sa loob ng opisina. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Elias, suot ng polo at may dalang laptop. Good morning po, bati niya habang iniaabot ang kamay. Tumangulang si Damian, hindi pa rin siya nakikilala. From the compliance team? Tanong nito. Opo, I'll be observing for a few days. Mostly silent work. File review, system flow. Sagot ni Elias habang inilatag ang mga papel. May paintulot po ito sa board. Confidential ang magiging findings. Mula sa araw na iyon, naging tahimik na anino si Elias sa kumpanya.
nakita niyang hindi lang pala sa personal na buhay marumi si Damian, pati negosyo nito ay may basag. Sa kanyang mga natuklasan, may mga peking transactions, overpriced supplies, at money laundering trail papunta sa ilang offshore accounts. Pinagtagpi-tagpi niya ang ebidensya. Isinulat niya ito sa mga report. Lahat ay sinumite sa isang law firm na katuwang ng kanyang NGO. May direktang access sa media at sa BIR. Ngunit higit sa lahat ng dokumento, isang bagay lang ang hindi niya agad magawa, ang direktang harapin si Rowena. Minsan, habang palabas siya ng gusali, may dumaan sa kanyang itim na sasakyan. Binuksan ng kaunti ang bintana at doon niya nasilayan si Rowena, nakatingin sa malayo habang kausap ang driver sa likod. Saglit lang ang lahat, ngunit sapat para mabalik sa kanya ang kirot. Rowena, mahina niyang bulong. Handa na akong makita kang muli, hindi bilang asawa, kundi bilang bahagi ng sakit na kailangang wakasan. Bumalik siya sa tinutuluyang apartment. Doon niya kinuha ang lumang pendant na ibinigay niya kay Rowena noon. Natagpuan ito sa pagkakahulog sa bangin, isinabit sa sanga ng puno at tinago ng isang batang taga-barangay na nagsauli sa kanya ilang taon matapos siyang gumaling. Ngayon, nakahanda na siyang gamitin yon, hindi bilang simbolo ng pag-ibig, kundi bilang paalala ng lahat ng isinakripisyo niya. Ang pagbabalik ni Elias ay hindi para sa kaguluhan, ito'y para sa katarungan. At sa mga susunod na araw, walang kaalam-alam si Damian na ang lalaking minsang inakala niyang pinatay na ay ngayon ay nasa likod ng kanyang opisina. Humahawak sa mga dokumentong kayang buwagin ang imperyo niyang itinayo sa kasinungalingan. Copy ends here. Hindi naging madali para kay Elias ang pagpasok sa mundo ni Damian at Rowena. Hindi lang dahil sa pangangailangang magkunwaring ibang tao, kundi dahil sa bigat ng emosyon na araw-araw niyang kailangang itago. Sa bawat paglalakad niya sa hallway ng opisina, sa bawat pagharap niya sa mga dokumento at meeting, dala niya ang bigat ng nakaraan, ang alaala ng pagtulak, ng pananahimik, ng pagkakanulo. Sa opisina, kinilala siya bilang Elian Cruz, isang integrity auditor na ipinadala ng isang third-party firm para tiyakin ang pagsunod ng Villa Cruz Foods sa tamang pamamalakad. Bagamat tila ordinaryo sa paningin ng karamihan, may isa na hindi naging komportable agad, si Rowena. Isang araw, habang nagmi-meeting sa conference room kasama ang ilang department heads, biglang nagtaas ng kilay si Rowena habang nakatitig kay Elias na nagsasalita sa harap. Bakit parang pamilyar ang boses niya? Bulong ni Rowena sa kanyang katabing sekretary. Si Sir Elian po yan, konsultant galing sa Manila HQ. Kakapasok lang po. Nung isang linggo, sagot ng sekretarya. Muling tinitigan ni Rowena si Elias. May kung anong tagos sa kanyang boses, sa paraan ng pagtaas-baba ng kilay, sa biglaang pagkatitig ng diretso sa mga tao, na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat saglit na nauusal ni Elias ang mga salitang integridad, katotohanan o lihim, tila lumulubog ang sikmura ni Rowena. Matapos ang meeting, hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ito habang palabas. Mr. Cruz, tawag niya. Tumigil si Elias, dahan-dahang tumalikod at ngumiti. Yes, ma'am. Kayo, may asawa na ba kayo? Tanong ni Rowena, halatang gulat din sa sarili sa tinanong niya. Napangiti si Elias, tila may bahid ng panunuya ang kanyang mata. Wala na po, iniwan na ako. Matagal nang nawala. Sagot niya, may lamig ang boses. Saglit na natahimik si Rowena. Sorry, hindi ko alam. Wala pong problema, sagot ni Elias sabay lakad muli. Sa likod ng kanyang bungo, halos sumabog ang damdamin. Pigil ang lahat. Ngunit sapat na ang bawat pag-uusap para maramdaman niyang unti-unti nang nagkakabutas ang maskara ng kasinungalingan ni Damian at Rowena. Ilang linggo pa ang lumipas. Si Elias bilang consultant ay binigyan ng access sa mga database ng kumpanya, mga lumang financial records, mga supplier lists, at mga internal transaction emails. Sa pagbubuklat niya ng mga ito, natuklasan niya ang mga ghost suppliers, milyon-milyong pisong nawala sa mga hindi kilalang vendor, at higit sa lahat, mga dummy accounts na pinangalan kay Damian.
Ang pinakapahanga-hanga na tuklasan niyang may ilang ari-arian pala sa Tagaytay, Palawan at Cavite na ipinangalan kay Rowena gamit ang perang galing sa kumpanyang pinatatakbo nila. Mukhang hindi lang pala puso ang ipinagpalit, pati kaluluwa. Bulong niya habang piniprint ang mga dokumento. Sinimulan niyang ikonekta ang lahat ng ebidensya at dinala ito sa isang abogado mula sa NGO na unang tumulong sa kanya. Lihim nila itong inipon, pinapirmahan sa notaryo, at inihanda bilang part ng isang whistleblower case. Lahat ng ito ay itinago sa isang USB drive na palagi niyang bitbit sa loob ng kanyang medyas. Ngunit habang gumugugol siya ng oras sa opisina, nagkaroon sila ni Rowena ng isang pagkakataong magkausap ng masinsinan. Minsan, nasira ang elevator at sabay silang naipit sa loob. Mukhang masisira pa ang araw natin, no? Biro ni Elias. Ngunit hindi nakatawa si Rowena. Tumitig ito sa kanya, diretso. Mr. Cruz, o kung sino ka man talaga, bakit parang kilala mo ako? Hindi agad nakasagot si Elias. Tumitig siya sa kisame. Pilit pinapakalma ang tibok ng dibdib. Marami po akong binasang report tungkol sa Veracruz Holdings. Isa po kayo sa laging binabanggit. Mahirap pong hindi makabisado ang mga pangalan ng mahalaga sa kumpanyang ito. Maingat niyang tugon. Pero hindi nasiyahan si Rowena. Muli siyang tumitig kay Elias. Mas malalim. Alam mo ba, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaba sa isang tao. Kahit hindi kita lubos na kilala. Napabuntong hininga si Elias, bumaling sa kanya at marahang nagsalita. Baka sa lalim na kasalanan. Kahit anino na katotohanan, kinakatakutan na natin. Napayuko si Rowena at sa katahimikan ng elevator, may dumapong lungkot sa kanyang mukha. Parang gusto niyang umiyak. Pero bago pa man siya makapagsalita, bumukas na ang pinto ng elevator. Naayos na po, sigaw ng maintenance. Lumabas sila ng hindi nag-uusap. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ni Elias, may pagbitak na sa dam ng konsensya ni Rowena. Sa sumunod na araw, nagkaroon sila ng company trip sa Tagaytay. Isa sa mga ipinangalan kay Rowena na properties ang ginawang venue. Nagulan si Elias sa pagpasok. Iyong pala ay dating resort na pinangarap niyang itayo noon pa sa probinsya. May kahawig ito sa disenyo niya. Ang placement ng mga upuan, ang simpleng wood panels, ang mga ilaw sa hallway, lahat ay hango sa ideyang siya mismo ang bumuo bago siya itinulak sa bangin. Habang nililibot niya ang lugar, may isang staff na lumapit sa kanya. Sir Elian, ang galing po ng design ninyo. Akala ko po si Mr. Damian ang gumawa ng plano. Ngumiti lang si Elias. Hindi siya ang gumawa nito. Tako ang gumawa. Pero iba ang nagsabing sila ang may likha. At sa gabing iyon, sa kalagitnaan ng company dinner, may isang tanong si Rowena na hindi niya napigilang ibulong habang magkasalubong sila sa buffet table. Elian Cruz o Elias Ramos? Napatingin si Elias. Napalunok si Rowena. Mumiti siya ng marahan at maingat na sagot. Hindi ko pa panahon, pero darating ang araw at pag dumating yon, wala nang itatago. Copy ends here. Mabilis ang ikot ng mundo sa lungsod, lalo na sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Elias o Elian Cruz sa mata ng publiko, ang bawat araw sa kumpanya ni Damian ay parang bumbang unti-unting nilalagyan ng mitsa. Hindi na siya basta nanonood. Siya ngayon ang may hawak ng posporo. Sa loob ng halos 2 buwan, tinapos ni Elias ang kanyang masusing pag-aanalisa ng lahat ng dokumento at koneksyon. Marami siyang nasilip na hindi kayang itago ng magarang mga presentasyon ni Damian sa board meetings. Hindi bababa sa 5 dummy corporations na ginamit para ilabas ang pera mula sa Veracruz Holdings, ilang peke at overstated na supplier contracts, at higit sa lahat, mga patunay ng bribery sa ilang opisyal ng lokal na pamahalaan upang makakuha ng mga permit. Isang hapon, habang abala ang accounting department sa closing ng quarterly reports, pumasok si Elias sa silid ni Mariana, ang head accountant ng kumpanya. Ma'am, may request lang po ako. Kailangan ko pong ma-access ang archive records ng 2017 to 2020 para sa comparative compliance review. Aniya, habang hawak ang request form na pinapirmahan niya na sa legal. Napakunot noo si Mariana. Medyo mabigat yan.
kailangan ng approval ni Mr. Villacruz. Already signed by Attorney Marasigan, singit ni Elias, sabay abot ng kopya ng legal memorandum. Napilitan si Mariana na sumunod. Ibinigay niya ang taxes at doon palalo nadagdagan ang hawak na ebidensya ni Elias. Sa isang folder na hindi pa niya nakikita noon, natagpuan niya ang JV transactions with TW Enterprises, isang kumpanyang hindi nakarehistro sa SEC ngunit nakatanggap ng mahigit 300 milyong piso para sa consultancy. Nakakatawa, bulong niya habang minamarkahan ang file. Consultancy raw, pero ni walang opisina, ni walang pangalan ng tauhan. Lahat ng ito, isinilid niya sa kanyang encrypted USB drive. At kinabukasan, iniabot niya ito sa kinatawan ng isang pahayagang matagal na niyang kausap. Si Rodel, isang investigative journalist mula sa isang kilalang broadsheet. Sigurado ka bang ito ang gusto mong gawin? Tanong ni Rodel habang nakaupo sila sa isang tahimik na coffee shop sa Mandaluyong. Hindi ko ito ginagawa para sa headline. Gusto ko lang makita ng mga tao kung gaano karuming sistema ang binuo sa likod ng negosyo. At kung paano ginamit ang pangalan ng isang lalaking pinatay nila para lang palakasin ang imahe nila. Kinaumagahan, lumabas ang isang artikulo na may pamagat. Expose, pera ng bayan, kinulimbat sa negosyo ng Villacruz Holdings. Kasunod nito ay sunod-sunod na ulat mula sa media. Sinundan ng BIR, SEC at AMLC. Sa loob ng 2 araw, ipinatupad ang freeze order sa lahat ng bank account ng kumpanya ni Damian. Lahat ng ari-arian mula sa Tagaytay hanggang Palawan isinailalim sa imbestigasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Damian si Rowena. Halatang balisa. Paano to? Bakit parang may gumagapang nakalaban sa kumpanya ko? Sigaw niya habang binabasa ang balita sa tablet. Lahat ng ebidensyang hawak nila, detalyado. May insider, si Rowena, tahimik. Nagsimulang maglaban sa kanyang isip ang pagkatakot at pagdududa. Sa loob-loob niya, isa lang ang mga kakayahang gawin ito. At ang lalaking iyon matagal nang sinubukang ilibing. Ikaw ba ang may kinalaman dito, Rowena? Tanong ni Damian habang nakatipig sa kanya. Wala akong alam, sagot niya. Ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng boses. Dumaan ang ilang araw. Isang board meeting ang isinagawa, emergency session. Nandoon si Damian, si Rowena, ang mga department heads at si Elias bilang external compliance advisor. Sa kalagitnaan ng diskusyon, may inabot si Elias na folder kay Attorney Marasigan. Sir, narito po ang partial findings ko. Naka-attach ang records ng ghost transactions, pati na rin ang offshore transfer sa ilalim ng pangalan ni Damian Villacruz at Rowena Aquino. Mariing pahayag ni Elias, habang tahimik ang buong silid. Wala kang karapatan ilabas yan. Lahat yan ay confidential, sigaw ni Damian. Ngunit si Attorney Marasigan, sa halip na pumanig, tumangulang at magsalita. Pinag-aralan na namin yan. Mula ngayon, pansamantalang isinasantabi ang executive privileges nyo, Mr. Villacruz. Nasa korte na ang kaso. Tumayo si Damian. Hinampas ang mesa. Hindi pwedeng ganito lang. May nagtaksil dito. May traidor. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Elias. Tinignan niya sa mata si Damian. Saka nagsalita. May ngiting puno ng sakit at tagumpay. Matagal nang may traidor, Damian. Noon pa, may isang taong pinatay hindi para sa pera, kundi para sa pagnanasa. Pero hindi siya tuluyang nawala. Buhay siya, huminga siya, at ngayon, bumabalik para singilin ang lahat. Napalingon si Rowena kay Elias. Nanlaki ang mata. Hindi na siya nagtanong, hindi na niya kinailangan ng paliwanag. Mula sa mata, sa boses, sa bawat bitaw ng salita, alam niya, Elias, bulong ni Rowena, unti-unting lumuluha. Hindi ko na kailangan ng sagot mula sa'yo. Rowena, sagot ni Elias habang tinatalikuran siya. Hindi ko ito ginagawa para gumanti. Ginagawa ko ito para itama ang mali. Lumabas si Elias mula sa boardroom habang nagkakagulo ang lahat. Habang lumalayo siya sa gusali, tumunog ang kanyang telepono. Mensahe mula sa legal group. All freeze orders implemented. Damian Villacruz, under criminal investigation. Rowena Aquino, subject for questioning. Sa bawat hakbang niya sa bangketa ng Makati, hindi niya kailangan ng palakpak, ng balita o ng simpatya. Sa puso niya, isa lang ang gusto niya.
ang matigil ang panggamit, ang panlilinlang at ang sistemang sinira ang kanyang buhay. At ngayon ang imperyo ng kasinungalingan ay unti-unting gumuguho, panahon na para ang katotohanan ay ilantad ng buong buo sa mundo. Umaga pa lamang ay masinsina ng umiikot ang mga balita tungkol sa pagkabunyag ng iligal na operasyon ng Villacruz Holdings. Sa bawat istasyon ng radyo at telebisyon, laman ng mga headline ang mga salitang fraud, ghost accounts at pananagutan. Kumuit sa gitna ng lahat ng ito, isang tahimik na araw ang bumungad sa loob ng opisina ng Villacruz Holdings. Tahimik hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa tensyon na halos mapunit ang hangin. Hindi na nagpakita si Damian mula nang ilabas ang opisyal na report. Wala na rin ang kanyang mga alalay. Ang kanyang upuan sa boardroom ay nananailing bakante, habang ang ibang opisyal ay nagkakatinginan, hindi alam kung saan susuling. Samantala, si Rowena ay nanatiling nakaupo sa kanyang mesa, parang rebultong hindi na gumagalaw. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Wala na siyang lakas para magsalita, ni para magtanggol sa sarili. Hanggang sa isang tawag ang dumating, galing sa opisina ng DOJ. Miss Aquino, hinihiling ng kagawaran na kayo ay humarap sa preliminary inquiry, kaugnay sa kasong isinampa laban kay Damian Villacruz. Kayo po ay pinapangalanan bilang kasabwat sa ilan sa mga transaksyon. Nang hina si Rowena, napasandal siya sa likod ng kanyang upuan. Sa loob ng halos isang dekada, inakala niyang kaya niyang burahin ang nakaraan. Ngunit ngayon, unti-unti itong bumabalik, hindi bilang anino, kundi bilang tunay na halimaw na handang manira ng kinabukasan. Ilang oras lang ang lumipas, pinatawag siya ng legal department sa opisina para sa emergency meeting. Doon, nagulat siya sa pagharap ng taong matagal na niyang kinatatakutan, si Elias. Hindi na sa katauhan ng Elian Cruz, kundi sa kanyang buong pagkatao. Pagpasok pa lamang ni Elias sa silid, tumigil ang mundo ni Rowena. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan, nanginginig ang mga kamay at tila hindi makahinga. Elias, ikaw nga, buhay ka! Tumango si Elias, malamig ang titig ngunit hindi nagngingit-ngit. Sa halip may iba yung bigat at lumbay sa kanyang mata. Buhay nga ako, Rowena. Buhay ako kahit ginawa niyong lahat para mawala ako. Napahagulgol si Rowena. Hindi na niya napigilang lumapit at hawakan ang braso ng lalaki. Patawad Elias. Hindi ko alam kung paanong napunta sa ganito. Akala mo mawawala lang ako? Na matutupad ang lahat ng mga pangarap niyo ni Damian kung wala ako? Singit ni Elias. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng babae sa kanyang braso. Hindi ako bumalik para marinig ang patawad. Bumalik ako para ipaalala sa inyong dalawa na hindi niyo ako kayang ilibing. At ngayon, lahat ng kasalanang tinakpan niyo ay babalikan kayo. Muling bumagsak sa upuan si Rowena, halos hindi makakilos. Pinagmamasdan lamang niya si Elias na ngayon ay humaharap sa legal officer ng kumpanya. May dalang formal affidavit si Mr. Ramos. Sabi ng abogado, nagsasaad ng buong timeline ng kanyang pagkawala, ang pagtatangka sa kanyang buhay at ang koneksyon nito sa kasalukuyang financial case ng kumpanya. Handa akong lumaban sa korte, sagot ni Elias, at hindi lang para sa perang nawala, kundi para sa dignidad kong tinapakan. Ang pangalan ko, ang buhay ko, ang pagkatao ko, lahat yung kinuha nyo. Panahon na para singilin ko. Sa sandaling iyon, tila hindi si Elias ang nakikita ni Rowena. Sa halip, tila isang multo mula sa kahapon na nagkatawang tao at bumalik upang ibalik ang balanse ng hustisya. Makalipas ang ilang araw, pormal nang isinampa ng Office of the Ombudsman ang kaso laban kay Damian Villacruz. Plunder, syndicated estafa at attempted murder. Nahuli si Damian sa isang private airstrip sa Batangas habang tinatangkang tumakas papuntang Hong Kong gamit ang ibang pangalan. Sa pag-aresto sa kanya, wala na siyang masasandalan, wala na siyang kapangyarihan. Nakatali ang mga kamay, tinatakpan ang mukha ng kanyang sombrero, at bitbit ng dalawang alagad ng batas. Isang gabi bago ang paglilipis, muling nagkita sina Elias at Rowena, hindi sa korte, kundi sa lumang simbahan kung saan sila unang ikinasal. Si Rowena ay dumating na mag-isa,
Wala nang alahas, wala nang makeup at tila mas bumagsak ang katawan. Nagpunta ako rito hindi para lumaban, Elias. Mahinang wika niya habang lumuluhang nakaupo sa harapan ng altar. Nagpunta ako para humingi ng tunay na tawad. Hindi ako dapat naging kasabwat, pero naging mahina ako. Nabulag ako ng takot, ng pangarap, ng panandaliang kalayaan. Tahimik lang si Elias. Tinapunan niya ng tingin ang altar na minsang naging saksi ng pangakong sa hirap al ginhawa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Rowena, hindi ko na hinihintay yan. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin kung sino ka sa mata ng batas. Harapin mo yon, hindi bilang babae ng isang milyonaryo, kundi bilang taong pinili ang tahimik habang may inaaping iba. Tumango si Rowena, humahagulgol. Kung pwede lang ibalik ang panahon, hindi mo na kailangang bumalik pa, sagot ni Elias. Dahil ako, buo kong binalikan at hindi na ako titigil hanggat wala nang kasinungalingan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumabas si Elias sa simbahan, iniwan si Rowena sa loob. Hindi niya alam kung anong kahinat na ng babae, kung aaminin pa ito sa korte, kung magsisisi nga ba ito hanggang dulo. Pero ang sigurado niya, tapos na ang bahagi ng pagharap sa nakaraan. At sa bawat hakbang niyang palayo sa lugar na iyon, alam niyang isa-isa nang lumalaya ang lahat ng bagay na minsang nagkulong sa kanyang buhay. Copy ends here. Hindi naging madali ang paglalakbay pabalik ni Elias sa kanyang pinagmulan. Mula sa lungsod ng mga matataas na gusali at kasinungalingan, muling tinahak ni Elias ang daang lubak, maalikabok at puno ng alaala pabalik sa probinsyang minsan niyang tinawag na tahanan. Sa kanyang pagbabalik, hindi siya sinalubong ng banda o palakpakan. Wala ring balita sa radyo. Tahimik ang lahat. Pero iyon mismo ang hinahanap niya. Ang tahimik na buhay na hindi kailangang ipaliwanag sa kahit sino. Pagdating niya sa baryo, maraming muka ang nagulat, ngunit natuwa. Ang matandang si Mang Tonyo na daping kumpare niya sa simbahan ay halos hindi makapaniwala. Elias? Elias, ikaw ba yan? Diyos ko po, akala naming patay ka na. Gumiti si Elias at mahigpit na niyakap ang matanda. Maraming nangyari, Mang Tonyo. Pero sa awa ng Diyos, buhay pa ako. At gusto ko sanang magsimula ulit, dito mismo. Agad niyang inayos ang bakanting lote sa likod ng simbahan kung saan dati ay balak niyang magtayo ng furniture shop. Tinulungan siya ng mga kabataan sa barangay sa pagwawalis ng lupa, pagbaklas ng mga damo at paghahakot ng kahoy. Ang dating plano na naputol dahil sa pagtataksil ay muling binuhay. Ngunit ngayon, mas makabuluhan, mas malalim ang pinanggagalingan. Ang pangalan ng shop mo, anong balak mong itawag? Tanong ng batang si Dodong. Isang ulilang nag-volunteer araw-araw para tumulong. Napangiti si Elias. Tawagin nating mulig. Anong ibig sabihin, kuya? Galing sa salitang muli at likha. Muling likha, muling buhay, muling pagkakataon. Sagot niya habang hinahaplos ang isang kahoy na ipapako. Araw-araw, sa ilalim ng init ng araw, walang kapaguran si Elias sa pagputol, pagkiskis at pagpako ng mga kahoy. Isa-isang nabuo ang mga upuan, mesa, estante. At habang tumatagal, unti-unti na ring bumalik ang kumpiyansa sa kanya ng mamatao. Mula sa isa, naging 5 ang kanyang tauhan. Mula sa isang order ng bangkito, dumami ito hanggang sa kinailangan na niyang gumawa ng schedule ng production. Ngunit higit sa lahat, may isang batang lalaking palaging naroon, si Dodong. Ulila, walang pamilya at dating palaboy sa barangay. Minsang nakita ni Elias ito sa gilid ng ilog, nanginginig sa lamig at gutom. Hindi na siya nagdalawang isip. Dinala niya ito sa bahay, pinakain at kinupkop. Hindi kita anak sa dugo, Dodong, wika ni Elias habang pinapaalalahanan ang bata. Pero kung kaya kong maging ama sa gawa, gagawin ko. Magsimula tayo sa trabaho, disiplina at respeto. Ang pagiging ama, hindi lang sa lahi, nasa puso. Mula noon, naging katuwang niya si Dodong sa shop. Tinuruan niya ito ng lahat, mula sa pagdidesenyo ng muebles hanggang sa pagpintura at pag-iingat ng pera. Mabilis matuto ang bata.
at sa bawat tapik ni Elias sa balikat nito, tila unti-unting napapalitan ng liwanag ang matanal ng dilim sa buhay ni Dodong. Dumating din ang ilang dating kliyente mula sa Maynila na nalaman ang kwento ni Elias sa balita, hindi bilang biktima, kundi bilang buhay na testamento ng muling pagbangon. Isa sa mga ito si Attorney Marasigan na dumalaw upang maghandog ng suportang legal para sa pagrehistro ng negosyo ni Elias. Hindi ka lang biktima, Elias. Isa kang ehemplo. At sana ay pahintulutan mo kaming tulungan kang gawing modelo ang mulig sa mga programa para sa livelihood sa iba pang mga barangay. Alok ng abogado. Maraming salamat. Pero isang kondisyon lang, Ateri, sagot ni Elias. Walang politika, walang kamera, trabaho lang, tulong lang, wala nang kasinungalingan. Natawa si Ateri, marasigan at sumang-ayon. Minsang hapon, habang nakaupo si Elias sa harapan ng shop, pinagmamasdan ang ginagawang bangko ni Dodong. May dumaan na matandang babae, si Aling Letty, ang dating kasamahan ni Rowena sa palengke. Mabagal ang lakad, pero matalim pa rin ang mata. Narinig ko, bumalik ka na, Elias, at binuhay mo uli ang shop nyo. Wika ng matanda. Opo, Aling Letty, hindi na po ako babalik sa lungsod. Dito ko na po itutuloy ang buhay. Hindi ka galit kay Rowena? Sandaling tumahimik si Elias. Inangat ang kanyang tingin sa kalangitan bago sumagot. Hindi ko na siya kinamumuhian. Kasi kung habang buhay akong magdadala ng galit, habang buhay din akong hindi magiging malaya. Ayokong manatiling bilanggo sa kasalanan ng iba. Patawad ang kalayaan ko. Napapatungo si Aling Letty at tuluyang naglakad paalis. Naiwan si Elias na nakatitig sa ginagawang upuan ni Dodong. Habang ang mga huni ng ibon sa paligid ay tila nagsasabi ng bagong simula. Sa huling araw ng tag-init, umakyat si Elias sa bundok kung saan siya minsang itinulak. Bit-bit ang isang maliit na kahoy na upuan. Umupo siya sa mismong lugar kung saan siya bumagsak. Tahimik niyang pinagmasdan ang paligid. Mas luntian na ngayon ang paligid. Ang mga punong minsang naging saksi ng kanyang halos kamatayan ay muling tumubo at sumigla. Maraming salamat, bulong niya sa hangin, sa pagkakataon, sa panibagong yugto, sa buhay na minsang pinutol ngunit hindi tuluyang nawala. At habang nakaupo siya roon, sa taas ng bundok, sa pagitan ng langit at lupa, may ngiti sa kanyang labi, hindi ng tagumpay sa paghihiganti, kundi ng tagumpay sa paghilom. Ang dating Elias na itinulak pababa ay ngayon si Elias na marunong nang tumindig, hindi na para manakit, kundi para muling lumikha ng tahanan, ng pamilya, ng panibagong sarili.